Naku, eto ba pinanlilin lang ni Kibuloy? Doon sa kanyang mga nabibiktima, nadadali, di umano. Sabi ni Lito Braga, mga DDS, mga naniniwala sa fake news, kaya madaling mauto. O, totoo ho. Ang malaking fake news na ginagawa ng mga DDS ay yun ay si Sara, laking fake government. Sabi ni Jeff Arellano. Sabi ni Darak, ang mga DDS vloggers dapat makasuhan ng slander or oral defamation. Eh, wag na kayong lumayo. Doon muna kay Kibuloy. Oh. Doon muna sa tawag dito? Harboring of fugitive. Doon muna natin. Kasi ang ginagawa ho siguro ng kapulisan natin, o ng gobyerno, asikasuhin munang maayos si Kibuloy. Pagkatapos, planchado na yung kay Kibuloy, maayos na, nasa mabuting kulungan na po, sila na yung isusunod, mga kababayan. Ito po, merong at sabihin nila ito yung balita na di umano na parang ginagawa, pinananakot nila Kibuloy doon sa mga kanilang nabibiktima. Sabi ni Tess Dolpo, mga vlogger, K-papangit to. Mga kababayan, pakinggan po natin ang balita. Just can imagine a minor being sexually molested by an individual at sinasabi po nila na as early as 12 or 13 years old, 12 or 13? No? 12 or 13? Pasensya na po sa word na gagamitin ko. Malilibugan ka ba doon? Kung totoo yan, ibang klase ka, Kibuloy. Di ho ba? Tsaka yung mga kabataan na ganyan, madali pong mapapaniwala. Sabihin mo pa nga, baka ho nga doon sa, wag kang pumunta dyan, may mumu dyan. Ganun pa po yung mga utak ng mga 12, 13 years old, mga kababayan. Grabe. Tuloy. They were allegedly sexually molested by Apollo Kibuloy po at and they are being threatened na kapag sila ay i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang naranasan sa kamay po ni Apollo Kibuloy ay i-hunt sila ng Angels of Death. Wow! Yung pala yung Angels of Death. Kapag ipinakalat nila o nagsumbong sila, mga kababayan, kung sino man na ginawa sa kanila yon, masarap magmura. Kaya lang po alam ko may mga batang nanonood po sa atin. Grabe. Yung mga lumalabas na balita. Grabe yung mga reklamo kay Kibuloy. Grabe yung pang brainwash, mga kababayan, Siyempre nga naman. Kapag ka Angel of Death ang humusga sa iyo, baka kung saan ka mapunta. Pero kung ito po ay mga may katotohanan, pihado po, mga kababayan, na yung pong merong sombrero na kulay itim, may takip sa mata, may takip na mask, na nahuli. Tas may nakasulat, Aguila. Hindi naman po siya si Senior Aguila. So, Junior Aguila. Yun po ang nakikita ko na impyerno ang bagsak, mga kababayan. Sabi ni Tina B, kadiri talaga yung pido. Nakiburat na yan. Patuloy na nadadagdagan ang lumulutang na biktima ng umano'y pang-aabuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, naka-aalarma na puro mga menor de edad ang umano'y mga biktima ng religious leader. Alarming in the sense na hindi isa, hindi dalawa, maraming nagsasabi at paano sila ginamit, paano yung indoctrination sa kanila, paano kapag kinukwento sa atin yun, na mga, kumbaga, nasa wastong gulang na po, siguro mapapapikit ka doon, mapapamura ka talaga. Kaawa-awang mga bata. Sabi nung kaibigan natin, si Paulo Saison, Angels of Death, sariling tao niya yan. Meron din daw po si dating Pangulong Duterte, sabi ni Paulo Saison, na tinatawag na Davao Death Squad. Yun ba yun? Tama ba ako? DDS? Yun ba yun? Sabi po ng kaibigan natin si Paulo Saison yan. Tuloy, mga kababayan.
gamitin, kung paano sila kinakausap ng mga inner circle, kung paano sila i-prepare bago sila gamitin, di umano, again. Oh, ito na nga, ito yung ano, mga kababayan, kung paano sila i-prepare bago sila gamitin, di umano. Ha? Kumbaga, kalat na po yan eh. Ano, kakausapin, mapalad ka, ineng, kasi isa ka sa magmamasahe kay Kibuloy. O, ganun. Mapupunta sa langit ang iyong kaluluwa dahil isa ka sa magmamasahe kay Kibuloy. Kaya eto na, pumaroon ka na, dalin mo ang Palmolive shampoo. Gamitin mo at pagkatapos mong maligo, isuot mo ang panjamang favorite ni Kibuloy. At pagpasok mo sa loob, bawal magtanong. Bawal tanungin. No? Bawal hindi sundin si Kibuloy. Grabe. Yun yata yung sinasabi ho, mga kababayan, na favorite ni Kibuloy bago magpamasahe ho. I'm using di umano allegedly ni Pastor Kibuloy. Paano sila ipapasok sa kwarto? Matapos Ayan pa. Kung dati ho, mga kababayan, ganun yung ginagawa. Allegedly, ito ang ginagawa kung paano sila ipapasok sa kwarto. Iba na po ang istorya ngayon, mga kababayan. From KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Iba na po yan. Iba na po kasi wala na sa Davao si Kibuloy. Ngayon po, baka palitan na ni Kibuloy ng KOCJ. Kingdom of City Jail. At hindi na po sa kwarto ipapasok, mga kababayan. Sa rehas na po ipapasok, mga kababayan. At kung dati po, siya, di umano, ang bumibira o tumitira. Baliktad na po, mga kababayan. Mukhang siya na po ang titirahin, mga kababayan. With maputing wet packs. Baliktad na baliktad. Real quick. Ha? na gawin ng umano'y pang-aabuso, sinabi ni Colonel Fajardo na iisa lang ang sinasabi ni Kibuloy sa mga biktima nito. Yan, Ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Di umano. Ang nire-receive. Pero sa dami nung nagrereklamo, tapos iisa yung kanilang sinasabing di umano. Ano iisipin ng taong bayan yan? Iba-iba nagrereklamo. Ang dami nagrereklamo, iisa, pare-pareho ang sinasabi. Sabi ni Tina B, tirahin sa wet packs yung matanda. Galit si Tina B. Diyos ko. Ililinaw lang natin ang sinasabi na pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil What? Baka yan din ang sabihin po nung yung kasi sa loob niya daw po 10 daw siyam ang kasama ni Kibuloy, pang-10 siya. No, baka yan din ang sabihin sa iyo, Kibuloy, wag kang mag-alala. Intact pa din yan, mahigpit pa din yan. Makakaputol pa din yan ng tae. Wag kang mag-alala. Siyam lang naman ang pumasok diyan. Mapuputol pa din ang tae niyan. Di ba? Biruin mo. Kibs, kung sakali lang, no? Kung sakali lang. Kapag siyam yan, siyempre, regular na tao ka dyan. Pag siyam yan, baka hindi mo na naramdaman, lumalabas pala yung eat. sorry po. Ngayon ko lang na-realize, baka may mga kumakain, no? Habang nanonood po ng live natin. Ganun eh. Kapag kasyam ang nakapasok, baka hindi mo na maramdaman na nadudumi ka. Di ba? ilang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Kwento umano ng mga biktima. Ang grabe. nadamay pa yung Diyos. Nakipagtalik pa yung Diyos. Diyos ko po, Lord. Pure pa din po daw sila, mga kababayan. Kasi, ang nakipagtalik doon sa mga kabataan, Espiritu ng Diyos. Biruin nyo, yung pangloloko na yan,
Kayong mga siyam, no? Dahan-dahanin nyo si Kibuloy. Diyan. Kayo din, bahala kayo. Pag bigla-biglang lumabas yung yung EAT ni Kibuloy diyan. Kayo din ang may kasalanan. Sinalpakan nyo na sinalpakan eh. Oh, baka hindi niya na maramdaman na, "Hoy, napupupo ako ah." Yung pala lumabas na kasi maluwag na. Hindi sila makapagsumbong dahil sa takot sa tinatawag na Angels of Death. Takot yung mga bata dahil they are being threatened nga na hahabulin sila ng Angels of Death. Angels of Death, yun ang panakot sa kanila. If they will break the code of secrecy, ay hahabulin nga sila ng Angels of Death. At hindi lang sila, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. So just imagine a 12-year-old kid. Parang North Korea pala yan, mga kababayan, ano? Pag ikaw tumakas o nagsalita ka, pati pamilya mo, damay. Imaginin mo nga naman, sasabihin pa lang ni Jean Fajardo, ang spokesperson ng PNP. Sabihin mo yun sa mga kabataan, syempre matatakot yun. Mahal nun yung mga magulang nila eh. 13-year-old child, tatakutin kang ng ganon. I don't know kung paano natatanggap at nagagawa yun ng sinasabi na abuser nila. Ayon sa PNP, iniimbestigahan na nila kung ano itong sinasabing Angels of Death umano ni Kibuloy. Hindi natin Sabi nga nung kaibigan natin na si Paulo Saison, kung si Kibuloy may Angel of Death, meron daw pong napabalita na si dating Pangulong Duterte merong Davao Death Squad. Yun po, mga kababayan. Naririnig din natin yun sa mga balita. alam kung ito bang Angels of Death ay literally mga sinasabing mga goons nila Kibuloy or mga guns ni Kibuloy. just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. So kasama po yan sa ginagawa po nating investigasyon. Panawagan ng PNP sa Uy, bakit Naku, nabura ko na yata. Wala na dito eh. Bakit walang bakit sandali. Gusto nyo, alam ko nakita nyo na yung walang blurred eh. O sige, wag na. Ayan na natin yung blurred na yan. Alam ko nakita nyo na yung walang blurred. Bapang umano'y inabuso ni Kibuloy. Lumutang at Apollo Kibuloy, figurative speech na biktima. Sabihin inialay ang kanilang mga anak kay Kibuloy. mga batang na biktima. Sandali napindot ko kasi babanggitin ko yung yung sombrero eh. Yung ating pong mga magulang po nila. Dagdag ng pambansang pulisya, mananagot din ang mga magulang ng mga bata na Nako, usang inialay ang kanilang mga anak kay Kibuloy. ay dapat lang. Dapat lang ho, mga kababayan. Meron pa nga akong isang nakita minumura ang ating presidente. Minumura si General Torre. Bakit daw hinuli si Kibuloy? 3 anak niya, si Kibuloy ang nagpapaaral. Nung nakita ko yung nagsasalita, aba, halos siguro meron lang lamang lang ng 3 taong gulang sa akin yun. Sabi ko, boss, kayang-kaya mo pang magbanat ng buto para hindi mo iniaasa ang iyong anak sa ibang tao para sa pag-aaral. Tayo po mga kababayan. Ako po, naniniwala ako, obligasyon po ng bawat magulang na sila ang magbigay ng edukasyon para sa kanilang mga anak, mga kababayan. No? Tapos yung iba iaalay pa kay Kibuloy. Diyos ko po, Lord. Sabi ko doon, ano kaya yung anak ni tatay? No? Babae kaya? Kung babae, medyo mapapaisip ka ho no? Definitely. These are minors, 12, 13 years old. At yung kanilang mga magulang ay miyembro. Alam di umano ng mga magulang dahil nga parang they are being offered. Ang isang sinasabi is may mga ganong magulang nagpapauto. No, sasabihin, ang makikipagtalik sa anak mo ay espiritu ng Diyos. Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. Ayan. Ako, maswerte po pala yung mga kasama ni Kibuloy doon sa Oblo. May kasama po silang Diyos dyan. May kasama silang anak ng Diyos dyan. Magulat kayo. Sa 3 araw ng pagtulog ni Kibuloy sa loob ng kulungan, wala na po yan.
yung kumot na lang po ang naiwan. Tapos magpapakita doon sa kanyang mga Kojek member. Totoo, ako ang nakikita nyo. Ako ay 3 araw na makukulong at makakalaya din. Tingnan natin kung mangyari yun. Kasi kay Jesus Christ po, mga kababayan, ipinako sa krus, namatay, inilibing, pagkatapos nilagay doon sa kanyang libingan, at pagkatapos ng 3 araw siya po ay nabuhay muli. Kay Kibuloy naman po ang kwento, pinaghahanap ng pulis, diba? Pinaghahanap ng pulis, hinukay, hindi pa po inililibing pero nagtago na po sa ilalim ng lupa. Nauna pong mapunta sa ilalim ng lupa bago ilibing. Tapos nakulong. Tingnan natin kung sa pangatlong araw lalabas po at kung makakalabas, mga kababayan.